Brandon Podziemski nagde-desisyon na kung ititrade ba. Kelly Oubre Jr. babalik sa Warriors. At Giannis to Warriors nagdedelikado na. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At kung Warriors fan ka, siguraduhin mong tapusin ang video na ito. Tara simulan na natin. Habang abala ang lahat sa usapan tungkol sa posibleng blockbuster trades ng Golden State Warriors, may isang pangalan ngayon ang sentro ng malaking desisyon ng franchise at iyon ay si Brandon Podziemski. Ayon sa latest report ng Blue Man Hoop, hinarap daw ng Warriors ang isang stunning trade decision matapos subukang kunin ng ibang team si Podziemski bago ang trade deadline. At honestly, dito nagsisimula ang pinakamahirap na tanong para sa Golden State ngayon. Untouchable ba talaga si Podziemski o handa ba siyang isama ng Warriors sa tamang blockbuster trade package? Ayon sa reports, kabilang raw ang Philadelphia 76ers sa mga team na nagtangkang kunin si Podziemski bago ang deadline pero hindi siya ginalaw ng Warriors at hindi na ito unang beses. Tandaan ninyo, nung usapan pa tungkol kay Lauri Markkanen, isa rin si Podziemski sa pangunahing pangalan na gustong makuha ng Utah Jazz. Pero ayon sa reports noon, ayaw siyang bitawan agad ng Warriors. At honestly, may dahilan kung bakit mataas ang tingin ng Golden State sa kanya. Dahil sa murang edad, nakita na ng Warriors na pwedeng maging malaking bahagi si Podziemski ng future nila pagkatapos ng era ni na Steph Curry at Draymond Green. Magaling mag-rebound para sa isang guard, may shooting, may playmaking, at mataas ang basketball IQ. Sa katunayan, matapos matrade si Jonathan Kuminga, si Podziemski na raw ngayon ang pinaka-importanting young asset ng Warriors. Pero dito nagiging komplikado ang lahat dahil habang gusto ng Warriors na protektahan ang future nila, at ayon sa maraming reports, halos imposibleng makakuha ang Warriors ng superstar tulad ni Giannis Antetokounmpo o ibang all-star level player kung hindi nila isasama si Podziemski sa package. At iyon ngayon ang pinakamalaking dilema ng Golden State. Option 1, panatilihin si Podziemski. Ito ang mas safe na option. Pinapakita rito na iniisip pa rin ng Warriors ang long-term future ng franchise. Posibleng maging isa siya sa leaders ng next generation pagkatapos ni na Steph at Draymond. At ayon pa sa reports, gusto rin ng Warriors na malak siya sa long-term extension sa future. Option 2, isama siya sa superstar trade. Ito naman ang win now option. Kung gusto mo talagang makuha si Giannis o ibang superstar, malamang kailangan mong isakripisyo ang isa sa pinakamahalagang young assets mo. At sa ngayon, si Podziemski ang pinakamataas ang value sa market mula sa young core ng Warriors. At honestly, napakahirap piliin. Kasi habang may potential si Podziemski, wala pang kasiguraduhan kung magiging future all-star ba talaga siya. Pero kapag itinrade mo naman siya at bigla siyang sumabog sa ibang team, posibleng pagsisihan yon ng Warriors ng matagal. At sa tingin ko, iyon ang dahilan kung bakit sobrang maingat ng front office ngayon. Dahil ayaw nilang maulit ang mga nakaraang mistakes kung saan masyado silang nagmadali o masyadong naging attached sa young players. At ngayon, ayon sa latest report ng Blue Man Hoop, posibleng maging reunion target ng Warriors si Kelly Oubre Jr. ngayong summer para punan ang isa sa pinakamalaking needs ng team, wing depth at athleticism. At honestly, interesting talaga ang possibility na ito. Kasi tandaan ninyo, hindi naging perfect ang unang stint ni Oubre sa Warriors noong 2021 season. Ayon sa reports, naging mas mature at mas complete player siya nitong mga nakaraang seasons kasama ang Philadelphia 76ers. At ngayong papasok ulit siya sa free agency matapos ang disappointing playoff exit ng Sixers, posibleng maging available siya sa tamang presyo para sa Warriors. At sa totoo lang, may sense din kung bakit siya nire-relate ulit sa Golden State. Dahil isa sa pinakamalaking problema ng Warriors nitong nakaraang season ay kulang sa athletic wings, inconsistent perimeter defense, at kakulangan ng secondary scoring, at iyon mismo ang kayang ibigay ni Oubre kapag nasa tamang role, athleticism, transition scoring, energy, wing defense, at honestly bagay iyon sa kailangan ng Warriors ngayon. Lalo na kung totoo ngang posibleng mawalan sila ng ilang wing players ngayong off-season. Ayon pa sa ibang reports, posibleng mawalan ng malaking bahagi ng susunod na season si Moses Moody, kaya kailangan talaga ng Golden State ng additional wing depth. At dito nagiging interesting ang reunion idea. Kasi kung hindi man makuha ng Warriors ang isang superstar tulad ni Giannis o Kawhi, posibleng mas piliin nilang magdagdag ng mas murang role players para palalimin ang roster sa paligid ni na Steph Curry at Draymond Green.
At honestly, iyon din minsan ang mas realistic na paraan para manatiling contender. Hindi lahat ng solution ay blockbuster trade. Minsan kailangan mo lang ng tamang complementary pieces. At sa tingin ko, pwedeng maging ganun si Kelly Oubre Jr. Pero syempre, may risks pa rin. Dahil kahit improved na siya ngayon, hindi pa rin guaranteed na magiging perfect fit siya sa Warriors system. Alam naman natin na napaka-specific ng sistema ni Steve Kerr. Kailangan mabilis magdesisyon, mahusay gumalaw without the ball, at willing mag-sacrifice. At iyon ang naging problema ni Oubre nung una siyang nasa Golden State. Kaya malaking tanong ngayon, mas magiging successful ba ang reunion na ito kung mangyari? At honestly, may chance. Dahil iba na rin ang sitwasyon ngayon ng Warriors. Hindi na sila sobrang lalim tulad nung dynasty years. Mas desperate na rin silang magdagdag ng athleticism at scoring sa wing position. At ngayon, ayon sa latest report ng Sporting News, posibleng maging bad news para sa Warriors ang kanilang desisyon na huwag basta galawin si Draymond Green sa anumang trade talks ngayong off-season. At honestly, napakalaking issue nito kasi habang gustong-gusto ng Warriors na makuha si Giannis para mabigyan si Stephen Curry ng isa pang championship run, hindi rin nila gustong sirain agad ang natitirang core ng kanilang dynasty. Pero ayon sa reports, mahihirapan ang Golden State gumawa ng realistic trade package kung hindi nila handang isama ang kontrata ni Draymond Green. At doon nagsisimula ang totoong problema dahil sa NBA, hindi sapat ang gusto mo lang makakuha ng superstar. Kailangan mo ring mag-match ng salaries, magbigay ng valuable assets, at kumbinsihin ang kabilang team na tanggapin ang package mo. At ayon sa analysis, kung ayaw galawin ng Warriors si Draymond, posibleng mapilitan silang isama si Jimmy Butler kasama ang halos lahat ng future first round picks nila para lang maging competitive ang offer. Pero kahit ganun, may tanong pa rin, sasapat ba yon laban sa offers ng ibang teams? Kasi ayon sa ibang reports, maraming teams ang kayang magbigay ng mas batang assets at mas magandang draft capital kaysa Warriors. At honestly, iyon ang pinakamahirap na parte para sa Golden State ngayon. Dahil malinaw naman na ayaw nilang tuluyang bitawan si Draymond Green. Sa totoo lang, understandable din yon. Dahil kahit hindi na siya prime scorer, napakalaki pa rin ng impact ni Draymond sa Warriors system. Defense, leadership, playmaking, basketball IQ, at higit sa lahat, chemistry niya kay Steph Curry. Sa loob ng mahigit isang dekada, sila ang naging puso ng dynasty ng Golden State. Kaya hindi nakakagulat na gustong protektahan ng Warriors ang partnership na yon. Pero kung championship ang pag-uusapan, baka kailangan talaga nilang gumawa ng masakit na desisyon. At ayon pa sa ilang reports, hindi raw interesado ang Milwaukee Bucks na kunin si Draymond Green bilang centerpiece ng package para kay Giannis. Sa ngayon, malinaw na isang bagay, seryoso ang Warriors sa paghahabol kay Giannis Antetokounmpo. At ayon pa sa reports, handa raw silang magbigay ng malaking package kabilang ang number 11 pick ngayong NBA draft. Pero habang ayaw nilang galawin si Draymond Green, mas nagiging mahirap ang posibilidad na mabuo ang trade.